Ang pinakamataas na papuri at pagsamba po ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Bumabati po ko ng isang magandang hapon po sa ating dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Weldy Estrada Almeda, sa ating pong Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanya pong turo po na patuloy po nating inaalala sa ating pong beloved children. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Balikan ko lamang po way back 1991 nung nasave po kami rito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Sa kabaguhan po ng paglilingkod namin noon, pag natatapos na po kaming magpuri noon, lagi pong napag-uusapan sa bahay na ano daw po kayang pagsubok ang darating pa sa amin dahil wala para pong pagsubok na dumarating sa bawat isa sa amin. So, kumbaga po, sa madaling salita po, marahil napakinggan po yun ng kaaway. Kumbaga ako po ang ginamit na maging pagsubok nila. 1991 po, na demon possessed po ako. Hindi ko po alam kung ilang months po ako na nawala noon sa aking sarili dahil po pag ako po bumabalik po yung aking ulira, talaga nagwawala po ako. Pero talagang sa kahabagan po, marahil talagang sinubok po ang aming pananampalataya sa pangunat panalangin po ng ating minamahal na pastor. Nung ako po na demon possessed, ako po pinagaling sa pagkakademon possess po na yan. At pangalawa po, nung ako po nagkaroon po ng sugat sa aking kaliwang dibdib, nagnaknak po ito. Wala po akong anumang gamot na ininom. Sa patuloy lang po na panalangin din po, patuloy na pagpapalehans ko po sa ating parents in the Lord, sa ating minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda. Bagamat po hindi po siya instant healing, gradual healing po, pero nakamit ko po ito. Nakamit ko po ang lubos sa kagalingan po nung pagnanaknak po nitong aking kaliwang dibdib. Gayon din naman po, pinapasalamatan ko rin po itong last year lang po, nung nagkaroon po ako ng sakit na UTI, dahil nakuha ko po ito nung ako po ay nagjo-duty bilang isang lady guard, kasi doon po sa pinapwestuhan ko, tunay po na pagsarado na po yung food chain po namin, sa labas lang po ako. So malayo po ang CR, nagtitiis po ako sa pag-ihi. Doon ko po ito nakuha. Talagang tunay nga po na umiihi na po ako ng dugo. Kumbaga natatakot na po ako pero pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po sa panalangin lang din po ng ating mahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, yung UTI ko po na may dugo na po na lumalabas sa aking pag-ihi. Ito po ay nakamit ko po ang kagalingan. Gayon din po, pinasasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Buwan po ng February last year, itong taon lang na po ito, nagsabi po sa akin yung aking beloved daughter na magte-take daw po siya ng LET. So, nung time po na yun, nung sinabi niya sa akin na magte-take po siya ng LET, umpisa ko na po na pinalehans yung picture niya, kasama din po. Nung mga oras din po na yun, siguro po dumaing po yung aking beloved son na masakit po yung tagiliran niya. So, siyempre po, bilang isang ina po, nag-aalala po ako kasi uso po yung sakit na appendicitis. So, nung pinalehans ko po yung picture ng aking beloved daughter, nandun din po yung picture ng aking beloved son. Kumbaga po, sabay ko po na naipalehans po sa ating parents in the Lord. So, nung ano po na yon, inusisa ko po yung aking beloved son ng mga ilang araw na kasi yung nga po yung dinadaing niya, yung kanyang tagiliran na masakit. Sabi ko, nak, kumusta na yung tagiliran mo? Sabi niya, ma, nawala na po yung sakit, naalis na po. Sabi niya, hindi ko po alam. Sabi niya, hindi daw niya po alam kung paano daw po nawala yung sakit. Pero hindi po niya alam. Nung time po na yon, yung picture niya, saka yung picture po ng beloved daughter ko, ay sabay ko pong naipalehan. So, ito pong nung sinabi po ng aking beloved daughter na magte-take siya ng LET, panay po ang palehans ko ng picture niya. Kahabagan po ng mahal na Panginoon, nag-take po sila ng LET March 17. Pagka May po, itong May lang, kung hindi po ako nagkakamali, May 24 po, itong taon na to,
nasa gawain po tayo noon. Talagang sobrang kagalakan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sabi po nung aking minamahal na anak, ma, saganang aking sarili, 50-50 ma ang alam ko sa isasagot ko sa doon sa exam na kanyang sinagutan dahil nung daw po siya, halos 2 weeks lang daw po siya tawag po nito yung aral po nung kanyang i-text doon sa kanyang pagpasa sa kanyang let. So sabi niya, hindi daw po niya sure sa sarili niya kung papasa siya kasi 50-50 daw po dahil sabi niya yung mga inaral niya raw po ay wala daw po doon sa mga sasagutan niya. Sabi niya, maalam mo ma, nalangin ako sa ating mahal na Panginoon na tulungan ako na kung ano po yung isusulat ko ay i-guide niya ako. Kaya sabi niya po, kung ano lang daw po yung alam niya na sa pakiramdam niya na tama, yun lang daw po ang sinulat niya. Kaya sabi ko po nung nandito po tayo sa banal na gawain, buwan ng May po yung kasi doon po malalaman ang resulta ng kanyang examination. Sobrang tuwang-tuwa po ako kasi talagang sa pangunat panalangin po ng ating minamahal na pastor, tunay po na walang imposible lahat po ng mga kahilingan natin, karaingan natin. Tunay po na dinidinig po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung din po, sabay po nung March 17, nung mag-take po ng let yung aking minamahal na anak, talagang inatake po ako ng pananakit ng sikmura. Hindi ko po alam kung pakiramdam ko po noong mga oras na yon, katapusan na po ng buhay ko dahil pagka sumasakit po siya, kinukuyom ko po yung aking palad sa sobrang sakit po. Nagpalehans po ako, bagamat po medyo nagkaroon po ng kaunting kaginhawaan, pero pagdating po ng Lunes, sinumpong po siya uli. Kaya may bumulong po sa isipan ko na mag-ayuno ka. So ganun po ang ginawa ko. 3 days ko pong ginawa yun. 2 meals po. Kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pag-atin ko po ng Wednesday, naramdaman ko pa po yung sakit. Nalaman ko lang po na pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Nung araw ng Biyernes po, nung pag-atin ko po dito, pag-uwi ko po sa amin, nung nakasalukuyan po, nasa sasakyan na po ako, glory to God po talagang pagka yung sasakyan po, tumatalbog-talbog po yung gulong, naramdaman ko po na wala na po yung sakit ng aking sikmura. Kaya talagang purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang tunay po ng ating minamahal na pastor ay sugo po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil lahat po ng mga panalangin niya ay dinidinig po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dinidinig po. At ito pa po ang pinagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil itong last month lang po, June 24, pumunta po yung aking mag-ama po, yung aking beloved son, aking mahal na asawa sa lugar po ng Malolos, Bulacan sa may Bestambol kasi birthday po nung kanilang pamangkin. Nagmotor lang po sila hanggang doon po, hanggang sa nakauwi po sila. Nung gabi pong yun ay maulan, talagang madulas po ang kalsada. Nasa lugar na po sila ng masambong nung mawalan po ng hangin yung hulihang gulong po nung motor na minamaneho ng aking minamahal na anak. Alam niyo po mga minamahal, ang layo po ng tinalsikan po nila dahil nawalan po ng hangin yung gulong po nung hulihan ng motor po ng aking minamahal na anak. Mula po rito hanggang kalagitnaan po dyan sa natin na yan dyan. Ganun po kalayo. Halos isang bahay po ang layo ng tinalsikan po nilang mag-ama. Alam niyo po mga minamahal, yung helmet po ng aking beloved husband talagang biyak po yun. Kung ako lang po marahil hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, nung mga oras po na yun na nabiyak po yung helmet ng aking minamahal na asawa, marahil po, baka pati rin po yung ulo niya ay nabiyak. Pero talaga nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang lahat po ng pag-iingat niya, talagang ipinagkakaloob niya po sa amin, hindi niya kami pinababayaan. Yung biyak po na helmet na yon, nung tinitignan ko po, iniisip ko po, sabi ko po sa sarili ko, kung hindi ako naglilingkod sa mahal na Panginoon, baka nung mga oras na yun, baka po nabiyuda na po ako dahil ulo po biyak yung helmet. Yung asawa ko pa man din po, wala pong buhok yun sa ulo, kalbo po yung. Kaya sabi ko, kung ang mahal na Panginoon hindi naghimala nung mga oras na yon, malamang po pati yung ulo po ng aking mahal asawa ay biyak. Kaya talagang purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat po nagkaroon po siya ng konting galos po sa siko, saka po sa
sa kanyang kaliwang paa. Yun lang po ang kanyang inabot na pinsala. Maliban po doon, wala po yung ulo po niya. Kasi hindi po yun mahilig yung magpahilot, magpa-check up. Dahil ang ano niyan po, mahilig po yan sa biped daw siya. Kahit ano mangyari, hindi siya magpapadoktor. So kaya hanggang ngayon, napapansin ko po, halos isang buwan na po ang nagdaan. Nakita ko naman po na wala naman po siyang nararamdaman sa katawan. Kaya talagang purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At meron pa po pala, ito pong bagyong dumaan po na ito, talagang po tunay po na napakataas po ng baha. Talagang inabot po yung bahay namin, second floor po. Nung medyo bumababa na po yung baha, bumili po kami ng gas ng aking minamahal na anak dahil nawalan na po ng gas yung aking super kalan. Madalit salita po, nung inakyat na po nung aking beloved son yung super kalan, kinabit niya po yung plato po nung super kalan. So, doon po sa na yun, magkatabi po yung super kalan at saka po yung kandila. Nung kinabit po nung aking minamahal na anak yung salangan po ng super kalan, natural po, sisirit po talaga yung yung gas. Nagliyab po yun. Talagang nasunog po yung katabing plastic, yung nakasabit ko doon na mga lalagyanan ko ng lutuan ko ng aking mga pagkain na paninda. Talagang sabi ko, bumaba yung aking beloved, sabi niya, Mama, nasusunog sa bahay. Nahintakutan po kami kasi akala ko po talaga po nasunog na po talaga ang bahay. Ito po, dali-dali po agad na inano po ng aking mahal na asawa yung apoy. Talagang kahabagan po ng mahal na Panginoon. Hindi po nasunog yung bahay namin. Kung tutusin po, nasunog na po yung plastic sa gilid at saka yung bandang sa may itaas. Talagang ang pag-iingat po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon ay talagang tunay na hindi po natin masasabi na 100% po talaga na hindi niya tayo pababayaan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Palapakan po.